Oh, hi, ako po si Mark Gamboa ng Progreso para sa Bayan. Gusto ko lang pong i-discuss sa inyo itong latest news mula sa bilyonaryo at sa politiko. Isang commissioned survey ng Pulse Asia. Pulse Asia po ito, showing na tabla na si VP Sara Duterte at si Senator Raffy Tulfo kung sila ay magtatapat sa presidential election sa 2028. Okay? Actually, maski ako po, nagulat ako na this early pa lang ay lumalabas na po yan. Reviewin po natin kasi may dalawang survey yung lumabas. Isa po yung kasama si Raffy Tulfo, yung isa kasama si Lenny Robredo. So, unahin natin yung kay Raffy Tulfo. 46% si Sara, 46% si Raffy. Siguro mas mataas lang ng konti itong si Sara Duterte. Pero ano na yon, margin of error na yon. What is very interesting dito sa Pulse Asia na lumabas na ito, yung Balance Luzon. Okay? Kasi tablado sila sa NCR eh. Okay, tie pareho silang 42. Sa Balance Luzon, 72% si Idol Raffy, 19% si VP Sara. This makes up para doon sa 90% ni Sara Duterte sa Mindanao habang si Raffy Tulfo ay 9 lang. So yun po, doon po nakahabol itong si Idol Raffy. Habang sa Visayas ay lamang pa rin itong si Sara Duterte. Pero dahil sa sobrang laki ng nilamang ni Idol Raffy sa Balance Luzon, which is Ilocos, Central Luzon, Southern Luzon, tsaka Bicol, ay nagawa niyang makahabol at tablado na nga yung laban. Si Idol Raffy, sinabi niya na wala siyang balak tumakbo sa 2028 for president. Habang itong si Sara Duterte naman ay maaga na ding nagdeklara. Paano pa kaya kung magdeklara itong si Idol Raffy, di ba? And paano pa kung lumabas yung mga ebidensya diyan sa impeachment? So, mukhang nakakaapekto kay VP Sara yung mga ebidensya na lumalabas diyan eh. Yung sa AMLAC na 6.7 billion labas-pasok na transaction. Pero ito, nangyari to Feb 27 to March 2. O even before pa pala yung mga lumabas na ebidensya diyan sa mga hearing sa Kongreso. Paano pa kaya yun nung lumabas yun, 'di ba? So, pababa yung pong trend ni VP Sara Duterte. Kaya may mga reports na hindi ko lang alam kung gaano katotoo na medyo panic mode na sila. Medyo batuhan na daw ng laptop. Ewan ko, yun yung reports. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero it is starting to decline. Yung kanyang dating armor na invincible, di ba? Ay unti-unti nang nawawala at this leaves the door open for other candidates like itong si Idol Raffy Tulfo. Punta naman tayo dito kay Lenny Robredo kasi very interesting din kung ano yung mangyayari nung silang dalawa naman yung nagtapat, okay? Nung silang dalawa naman yung nagtapat, 51 si Sara Duterte, 43 si Lenny Robredo. Anong ibig sabihin? What does this all mean? Ibig sabihin, may mga botante na gusto si Idol Raffy, pero pag hindi siya tatakbo at si Lenny yung kandidato, they would probably vote for Sara Duterte. So unlike doon kay Raffy, 'di ba? Na pag sila yung mga Lenny voters na hindi siya tatakbo, mas lumipat kay Raffy. So, it goes to show kung sino ang mas better candidate to face off dito kay Sara Duterte. Sino ang mas may magandang tsansa to beat Sara Duterte kung mamimili tayo kung si Raffy Tulfo o si Lenny Robredo. NCR, tied din sila. So, pareho lang halos. Sa Balance Luzon, ay hindi ganon kalakas si Lenny kumpara dito kay Raffy. I think yun ang major difference dito. Yung sa Balance Luzon, mas malakas si Idol Raffy kay Mayora Lenny dito sa the rest of Luzon, outside of Metro Manila. At yun, talagang this shows us a path to victory. Okay? Na up until now ay hindi natin na halos nakikita kasi parating lamang si Sara sa mga survey. Alam naman natin kapag maaga kang lumamang sa mga survey, ikaw ang pagtutulungan at bababa ng bababa, yung tao mawawala yung init sa iyo at bababa ka ng bababa. Merong bagong mas mainit, mas exciting na maaring
tumalo sa'yo at kumain nung mga dating botante na nasa iyo. So, this goes to show po na, yung mga botante ni Sara Duterte merong part diyan na talagang diehard, pero marami din po ang moderate, marami din ang puwede mo pang ma-sway yung kanilang desisyon. So, this gives us a path to victory for 2028. Of course, marami pa ang mangyayari. Nagsabi na nga si Raffy Tulfo, nagsabi na nga si Leni Robredo, wala silang plano na tumakbo sa 2028. So dapat para sa akin, paghandaan natin. Kung sakali talagang hindi tutuloy yung dalawa, sino pa ba yung mga kandidato that could parang kayang kopyahin itong nagawa ni Idol Raffy na 'to, 'di ba? Sino ang malapit kay Idol Raffy? Sino ang matapang, 'di ba? Yung kayang kayang, makipagsabayan diyan sa mga kurakot na 'yan, sa mga abusadong mga opisyal, may political will. 'Yun ang kailangan nating ano bang meron kay Idol Raffy at ba't 'pag tinapat mo kay Sara ay kaya niyang tumabla, So ako po, alam niyo naman ang nangyayari nitong mga huling araw, ipasok ko na din sa video na 'to, lumalakas yung Trillianista movement, okey? Yan, maski ako nagulat, hindi ko din talaga siya expect, organic 'to, Yung mga supporters mismo iniisip nung iba pinapauso naming mga vloggers, hindi, kami yung nakikisakay. Kami yung nakikisakay doon sa panawagan ng mga tao to consider Sonny Trillanes for president. Lalo na hindi tatakbo si Lenny, hindi tatakbo si Raffy, baka si Sonny Trillanes yung okay na kandidato for president. Ano ba ang ibig sabihin? Ibig sabihin, yung mga tao na sumusuporta kay Trillanes ay pagod na sa pambubuli, pananakot, o pag-threaten nitong mga Duterte kapag ayaw sumunod sa kanila. Dati naman hindi toxic politika natin. Nung dumating lang sila, doon lang naging toxic. Magkaiba lang tayo ng politika. Mumurahin mo na ako, sasabihan mo na ako ng bobo at tanga. 'Di ba? Napagod na sila doon. Gusto nila yung politiko na may tapang at lalaban dito sa pambubuli ng mga Duterte, ni Sara Duterte at nung kanyang mga alipores, yung mga nakapaligid sa kanya at mga vloggers nila. Kaya siguro gano'n na lang tumaas itong si Sonny Trillanes. Kung tatanungin mo ko, kaya bang manalo ni Sonny Trillanes sa one-on-one laban kay Sara Duterte? Tingnan natin sa mga survey, 'di ba? Obviously, aminado tayo, hindi siya kasing sikat ng isang Raffy Tulfo o ng Leni Robredo, 'di ba? Pero ang punto dito ng mga tao, o kahit na anong mangyari na, manalo matalo, dapat ang gusto namin yung matapang lalaban. O kaysa naman yung duduwag-duwag, 'di ba? Yun yung mensahe ng mga tao na kung ba't nila sinusuportahan si Trillanes. And isang magandang nangyayari dito, Trillanes is energizing the base. Yung mga loyalista, yung mga kakamping na palaban, araw-araw nakikipagtalo sa social media nila, na-e-energize kapag nakikita nila na lumalakas yung Trillianista movement. Okay, so yun. If this would lead to a possible senatorial run o takbo sa party list o takbo sa vice president or kung hindi talaga tatakbo itong si Lenny o si Raffy, presidential run for Sonny Trillanes, all in, suportado ng mga Trillianista. Dahil, kumbaga ito yung kanilang reward kay Sonny Trillanes para sa kanyang tapang. Dahil yung tapang niya nakakahawa, tumatapang din yung mga supporters niya. So, yun ang explanation ko dito and very exciting, okay? So, tabla na yung laban. Maraming magagalit na DDS kaso ito, Pulse Asia na yan, okey? Ni-report na yan ng bilyonaryo. So, marami pang mangyayari, abangan po natin, okey? Nagiging exciting yung 2028 race.